A healthy nation starts with a healthy population. Medyo nagulat ho ba kayo? O sige, Tagalogin natin. Baka marami ho magka-nosebleed nitong 2019. Baka kumunot naman ang noon itong aking kaibigan na si Dick Gordon sa Senado. Baka magka-nosebleed sa ako pag nag-i-English. Ibig sabihin mga boss, a healthy nation starts with a healthy population ay, Tagalog ho, ano? Ang malusog na bansa ay nag-uumpisa sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Mga boss, kasama ho ba kayo sa sinasabi kong malusog na mamamayan? Kasama ho ba kayo sa populasyon ng mga mamamayan na malulusog? Follow me here. Oops. English na naman. Nadulas naman ako. Ito si Dick, baka magpatawag na naman to sa Senado. Well, di natin pinag-uusapan dito mga boss yung kalusugan ng ating mga baywang na makikita sa pagsisikip ho ng ating mga waistline, sa ating mga sinturon, sa ating mga, sa ating pantalon at paldang sinusuot ho natin dyan kung kayo sumisexy or sumisiksik. Ang pagsisikip ho ng ating mga polo, mga blouse natin dyan, kasi makalipas ang Pasko, yung dating ganon, ay ganon. Yung ganon, naging ganon. Bahala na ho kayong bumalanse. Ang ibig kong sabihin, baka sumobra ho ang ating timbang. Ay pansamantala lang man ho yan. Sa pagharap ho natin sa salamin, baka malaborito ang utsura natin. Malaborito, nagsisiki parang sinusuot natin o talagang tight-fitting na sobra naman siguro. Bato-bato sa langit, ang tatamaan ay sana'y huwag magagalit. Ito ho'y public service pa rin ho, alahong personalan. Kung familiar ho kayo sa burrito, kung paano binabalot sa foil, masikip ho yan, di ba? Tight talaga. Baka ganun ang itsura natin sa salamin. O easy. Kalusugan po ang pinag-uusapan natin. Inuulit ko, ang malusog na bansa ay nag-uumpisa sa kalusugan ng ating mamamayan. Well, malaki ho ang tulong ng pagpapatupad ng VAT exemption ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng ating BIR, Bureau of Internal Revenue, sa mga gamot na mga sumusunod, mga gamot ho para sa alta presyon, diabetes, at sakit sa puso, sa mga pasyenteng hindi pa senior citizen. Alam niyo ho kasi pag senior citizen ka, matik ho yan, 20% discount agad. Kapag hindi, ibang usapan yan. Ang pagpapatupad ho ng VAT exempt, Value Added Tax Exemption, na binabawas ho na 12% dyan, ay ito ho'y malaking tulong ho para doon sa mga hindi pa senior citizen. Yun, hindi pa umaabot sa senior citizen, pero sila may karamdaman ho, ang particular ho ng diabetes, high blood, sakit sa puso. Yun ho'y nareseta ho ng doktor. Kaya itong exemption na to sa VAT lang sa VAT exemption na pag tuwing bibili kayo ng gamot na regular ho sa inyong maintenance sa diabetes, high blood at sakit sa puso, ay matik ho 12%, hindi na ho kayo magbabayad ng VAT. Ginawa ho to ng ating BIR, Bureau of Internal Revenue, na pinapatupad ho to ng ating pamahalaan, para ho bigyan ho ng kaginhawaan yung mga taong wala pa ho sa senior citizen. Yung mga may karamdaman na namana ho ng kanilang kanilang mga magulang na talagang lahi ho nila, diabetes, high blood at yung mga sakit sa puso. Kaya yun ho, mga maintenance na yan, binibigay lang ho yan para doon sa mga kababayan ho natin. At paglilinaw na lang ho, ang pamahalaan ho sa pamamagitan ng BIR natin na VAT exempt, bibigay tulong ho. Wala hong patong 12% na kayo bibili sa mga parmasya kung hindi ka pa senior. Kung ikay nasa 30, 40, na lumalabas ng karamdaman na kinakailangan mag-maintenance or 50 na wala ka pang senior, abay, wala na hong VAT. Ibig sabihin, tuwing bibili ka ng gamot na kinakailangan maintain mo, iba ho kasi nagmamanifest o lumalabas na hong kalang karamdaman sa palagitnaan ho ng 40, 45, 55 bago ho sila umabot ng senior. Kasi namamana na ho nila, kaya importante yung kalusugan ng ating mamamayan. Ito naman ho sinasabi natin, dapat ho talagang ipatupad ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng BIR itong mga malalaking parmasya, itong mga drugstores na to. Pero
Ang dahilan ho kasi ng ibang mga drugstores and pharmacies, yung mga malalaki na sinasabi ho natin, sanay lang ho sila sa senior citizen. Paano ho pag hindi pa senior at may karamdaman? Ang sagot ho nila, dapat pag umpisa ng taon na to, pinag-uusapan ho to last year, patupad na ngayon. Nagdadahilan pa itong mga putok sa buhong mga malalaki mga drugstores na to. Kilala niyo kung sino sila, ayaw kong magbanggit. Hindi para ho kasi na-adjust, hindi pa naayos yung sistema na sa kalang cash register. Ala kaming pakialam pag sinabi ng pamahalaan para dun sa taong bayan, sundin nyo mga kulokoy kayo. Kayo mga pharmacy, drugstores, sundin nyo yan. Gawin nyo na. Huwag na kayo mag-sat-sat. Ang dami mga sinasabi. Iba yung discount ng senior citizen, 20%. Magpapakita ka ng senior citizen card mo, and then bibigyan ka ng discount. Paano ho yung mga ibang hiwala pa ho sa 50? Palagitnaan 40 pa lang. Kuminsan, eto'y palagitnaan 35, lumalabas na ho ang kanilang mga sakit na naman ang kanilang mga magulang. Hindi ho sila exempted do sa 20%. Kaya kahit na ho paano, doon na lang ho babawi na wala na hong VAT sa tuwing bibili ho sila. Linawin ho natin mga boss. So yan ho magandang balita ho na sinasabi ho natin ngayong umaga ho rito sa ating programa na pag-aanalisa ho natin na nakikita ho ni Juan de la Cruz. Kung kayo ho'y nasa ibayang dagat, at meron ho kayong kinikita, pinapadala nyo sa pamilya ninyo, pinapadala nyo sa mga magulang ninyo, pinapadala nyo sa mga kapatid ninyo, pinapadala nyo ho sa kaanak nyo ho ninyo. Bakit yung pinapadala? Syempre, tulong ho yan. Bumibili rin. Kung may karamdaman, malaking tulong din ho sa inyo to. Kasi hindi ho nasisimot yung mga padala nyo agad. Kahit na papano, kung kay OFW or sabihin na ho natin, kay citizen na, if not ng bansa na yan, or immigrant ka na, nandiyan ka na, pero patuloy pa rin ang pagtulong mo. Tayo mga Pinoy, talagang tumutulong mo tayo sa ating mga pamilya para maihaon ho sa kahirapan, or di naman kaya, para lumutang ho tayo sa takbo ng ating ekonomiya.